Ang batang ama na iniwan ng kanyang asawa para sumama sa mayamang lalaki. Ano ang gagawin mo kung palihim ka ng niloloko ng asawa mo? At paano nga ba ang ginawa ng batang ama para buhayin ang kanilang anak? Bago po natin simulan ang ating kwento mga kabrad, ay huwag muna natin kalimutan pindutin ang subscribe button at ang cute notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. Ano pa ba hinihintay niyo mga kabrad? Halina't pakinggan natin ang kwento. Let's start in 3, 2, 1. Si Ron ay isang batang ama na ubod ng sipag, matyaga at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ngunit, 16 pa lang si Ron ay maaga itong umibig. Kung kaya't, si Ron ay nakabuntis sa murang edad. Maaga itong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at para buhay na rin ang kanyang pamilya. Si Ron ay ubod ng sipag. Marami itong trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang grocery. At sa gabi naman ay nagpa-part-time itong delivery driver. At minsan pa ay tumutulong din ito sa kanilang bukirin at nagkakargador din ito sa kanilang palengke tuwing madaling araw. Kinailangan ito gawin ni Ron para na rin tuluyang makatapos pag-aaral ang kanyang asawa. Dahil kailangan pa nito matapos ang 2 taon para tuluyan ng graduate. Bilang isang menor de edad, ay napakaaga nito para maging responsibilidad ang lahat. Sobrang mahal ni Ron ang kanyang mag-ina. Ginagawa at binibigay nito lahat para lang mapasaya ito. Minsan, nakakalimutan na rin ni Ron ang kanyang sarili. Hindi na rin ito nakakabili ng kanyang mga bagong kagamitan. Ni ultimo kanyang brief na luma ay butas na ay di na rin makabili. Minsan ay hindi na rin ito kumakain ng almusal para mabigay niya lang ito sa kanyang asawa pandagdag baon. At minsan ay di na rin ito nagmemeryenda, kundi pinagdadagdag na lang niya ito sa kanyang ipon para sa pag-aaral at panggatas ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng mga sakripisyo ni Ron, ay tila kulang pa ito para sa kanyang kinakasama na si Joy. Dahil habang tumatagal, ay tila may kakaiba kay Joy. Nagiging malamig na ito kay Ron. At minsan, hindi na naaasikaso ni Joy ang kanyang anak. At ang laging dinadahilan ni Joy ay ang kanilang mga ginagawa sa school. At minsan, late din itong umuwi. Minsan pa ay nahuli ito ni Ron at ng kanyang mga kapatid na laging hawak ang kanyang cellphone na tila may katawag at ka-text na animoy laglag panty na kung kiligin. Isang araw, habang nasa trabaho si Ron, ay lumabas itong si Joy kasama ang kanyang anak. Nagpaalam ito sa mama ni Ron na papasyal lang sila sa kanilang kamag-anak. Pumunta si Joy sa bahay ng kanyang lola at iniwan ang kanyang anak. Sabi ni Joy, iiwan niya lang daw saglit at may importante lang na daw siyang pupuntahan at bibilhin. Nakaalis na si Joy at nagmamadali itong maglakad habang may katawag. Sa may bandang kanto na dinaanan ni Joy, papunta sa kanyang pupuntahan ay tila ba may nakaabang. Isang napakagarang sakyan na tila may inaantay. Napakagarbo ng sakyan na animoy isang negosyanteng tao ang nagmamay-ari. Lumipas pang ilang minuto ay biglang kinatok ni Joy ang magarang sakyan at ito'y pinagbuksan. At yun pala, ang sasakyan na yun ay siya palang nag-aabang kay Joy.
Dali-dali itong sumakay at upo sa sasakyan, sabay halik sa lalaki at sabing, "Tara na." Lingid sa kaalaman ni Joy, noong araw na yun ay walang taong nakakita sa kanya. Dahil yung araw na yun, mismong katrabaho na yun ang nakakita kay Joy na sumakay sa isang sasakyan. Araw ng Miyerkules yun. Sakto na magdaka-day off sa trabaho si JR. Ang katrabaho ni Ron na nakita kay Joy. Dahil sakto naman, sa kantong pinagparadaan pa lang sumundo kay Joy, ay doon mismo ang bahay nila JR. Yung araw na yun ay, dali-daling tumawag si JR kay Ron. Di nag-alanlangan na tanungin ni JR si Ron. Tinanong niya ito kung nasa ng kanyang asawa. Sagot naman ni Ron ay, "Nasa bahay ng kanyang lola pre, kasama si baby." "Bakit pre?" natanong ni Ron. Sagot naman ni JR, "Wala pre, natanong ko lang." Hindi ito sinabi agad ni JR kay Ron dahil alam niyang masaktan ito at magalit o baka may mangyaring masama. Kaya hinayaan na lang muna ni JR na mismong si Ron na lang ang makatuklas sa ginagawa ng kanyang asawa. Nagpatuloy pa rin itong ginagawa ni Joy at paulit-ulit niya itong ginagawa. Hanggang sa di makapagpigil si JR dahil halos lagi niya itong nakikitang sinusundo sa kanilang tagpuan. Di nakapagpigil ay sinabi na ito lahat kay Ron. Hindi makapaniwala si Ron sa sinabi ni JR na gano'n na pala ang ginagawa sa kanya ng kanyang asawa at muntikan pa itong suntukin ni Ron si JR. Ika ni Ron, "Imposible ang sinasabi mo pre. Kilala ko asawa ko. Huwag kang ganyan, huwag mo kami siraan." Sagot naman agad ni JR, "Ikaw mismo ang pumunta pre para makita ng mga mata mo. Niloloko ka ng asawa mo." Pasigaw ni JR. Nakonsensya na si JR kaya sinabi niya ito dahil sobrang awang-awa na ito sa kanyang kaibigan. Dahil kitang-kita niya ang pagpupursigi ng kaibigan sa trabaho para maibigay lahat nito ang kanilang pangangailangan. Na hindi naman alam ni Ron ay nasasayang na lang pala ang ginagawa nito para sa kanyang minamahal na asawa. Isang araw ay sinubukan ni Ron puntahan ang sinasabing lugar kung saan sinusundo ito ng isang nakasasakyan. Araw ng Martes yun at humingi ng day off si Ron sa kanyang trabaho. Na di alam ng kanyang asawa ay susubukan nitong alamin kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Yung araw na yun ay nagpanggap si Ron sa kanyang isis na ito'y papasok. At agad nagpaalam si Joy na papasyal ulit sila mamayang hapon sa kanyang lola. At agad naman na sinabi ni Ron, "Sige, mag-ingat kayo ha," ika ni Ron. Ilang minuto pa ay nagpaalam na si Ron para pumasok. Na di alam ni Joy, nasusubukan pala alamin ni Ron kung totoo nga ba ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Pagkaalis ni Ron, ay agad-agad kinuha ni Joy ang kanyang cellphone at tinext ang lalaki na lagi niyang nakakasama. "Kita ulit tayo mamaya. Umalis na siya. Doon sa dati mo ako sundin ha," ika ni Joy sa lalaki. Dumating na ang oras na makikita si Joy at ang laging sumusundo sa kanya. Habang si Ron naman ay pasimple nang nagtatago sa isang gilid. Habang palabas sa kanto si Joy ay agad itong nakita ni Ron. At ilang minuto pa ang nakalipas, may isang itim na sakyan na tumigil sa kanto. At doon na nga, nakita ni Ron na sumakay ang kanyang asawa at laking gulat nito, hinalikan ang lalaki na nagmamaneho. Hindi makapaniwala si Ron sa kanyang nakita.
Labis ang kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Gulong-gulo si Ron kung bakit nagawa ng kanyang asawa ang bagay na ito sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa. Umuwi si Ron na parang walang nakita ng araw na yun. Tulad ng dati, tahimik at kinarga niya ang kanyang anak. Pero tila pinipigil nito ang kanyang luha. Minsan, hindi mapigilan ni Ron ang umiyak habang wala ang kanyang asawa. Dahil dito niya lang nalalabas ang sama ng kanyang loob. Na kahit harap-harapan na niyang nakikita ang panloloko ng asawa, ay pilit pa rin itong kinikimkim para lang di masira ang kanyang pamilya. Pinilit man niyang ilihim sa kanyang asawa na alam na nito ang kanyang ginagawang panloloko, ay mismong ang kanyang asawa na ang gumagawa ng paraan para tulay ng matuklasan ni Ron ang sikreto nito. Habang nag-open ng Facebook si Ron, ay mayroong isang mensahe na bigla na lang lumitaw sa kanyang messenger. Bumulaga ang isang litrato ng isang hubad-hubad na lalaki kasama ang isang babae. Ang babae na yun ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Halos manggaliitin si Ron pero wala siyang magawa kundi maging kalmado lang. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang asawa at ipinakita ang litrato. Hindi na nagulat o nagtaka si Joy dahil una pa lang ay plinanin niya ito para tuluyan ng iwan ang kanyang mag-ama at sumama na ito sa kanyang lalaki. Pagkakita ni Joy sa litrato ay sinabi agad nito kay Ron na ayaw ko na Ron, ayaw ko na. Paulit-ulit itong sinabi ni Joy kay Ron. Walang ibang binanggit si Joy kundi ang salitang yun. Wala nang magawa si Ron kundi hayaan na lang ang kanyang asawa. Ang importante kay Ron ay ang kanilang anak. Hindi na nagtagal pa si Joy sa bahay nila at yung araw na yan ay tuluyan ng iniwan ni Joy ang kanyang mag-ama. Nagmadaling mag-impact si Joy. Kinuha lahat ng kanyang kagamitan. Hindi niya man lang hinalikan o hinawakan ang kanyang anak. Halos maiyak si Ron. Hindi alam ang kanyang gagawin. Kung paano siya magsisimula. Paano ang kanyang anak na walang ina. Kinarga ni Ron ang kanyang anak habang ito'y lumuluha. Sabay sabi sa anak na, "Anak, iniwan na tayo ng mama mo. Dalawa na lang tayo. Hayaan mo, hindi kita iiwan. Aalagaan kita ng mabuti. Ako ang maging papa at mama mo. Lahat gagawin ko para sa iyo, para mapalaki kita ng maayos." Pero, sa isip ni Ron, paano niya itong sisimulan? Hindi naisip ni Ron na andyan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil nang minsan ay nagkaroon sila ng alitan na nagmula kay Joy noon. Na tuwing umaalis daw si Ron para magtrabaho ay hindi inaasikaso ni Joy ang kanilang anak. Hinahayaan na magutom at puro cellphone lang daw ang ginagawa niya. Dahil doon, nag-away-away silang magkakapatid at kanyang magulang. Dahil ayaw paniwalaan ni Ron ang sinasabi nila. Halos masumbatan na ni Ron ang kanyang magulang dahil dito. Lingid sa kanyang kaalaman na darating ang araw na walang ibang sasandalan si Ron kundi ang kanyang mga magulang at kapatid. Wala nang nagawa si Ron kundi lumapit at humingi ng tawad sa kanyang pamilya. Halos sobrang iyak ni Ron sa harapan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sobrang awang-awa sila kay Ron.
Gabi-gabing umiiyak at naglalasing si Ron. Pero hindi hinahayaan ng kanyang mga magulang, kapatid at ang kanyang mga kaibigan na tuluyang malugmok sa kalungkutan si Ron. Andyan ang kanyang magulang at kapatid na umaalalay na mag-alaga sa kanyang anak. At andyan ang kanyang mga kaibigan para maibsan ang kanyang kalungkutan. At lalong-lalo na andyan ang kanyang anak para magpasaya sa kanya. Lumipas ang ilang taon ay eto na si Ron. May sarili na ring negosyo at ang kanyang magulang at kapatid ang isa sa umaasikaso rito. At nagkaroon na rin ng bagong GF si Ron. Maganda, mabait, masipag at owner ng isang malaking negosyo sa kanilang lugar. Habang ang balita sa dating asawa ni Ron ay tila nakarama na ito. Nalugi ang negosyo ng sinasamaan niyang lalaki at nagkanda utang-utang na sila at ang kanilang ari-arian at sasakyan ay nabenta na dahil din sa bisyo ng kinakasama ni Joy. Ngayon ay nakamotor na lang si Joy at ang kanyang lalaki. Wala na! It's a prank! Minsan, pag walang gasolina, ay bisikleta na lang ang kanilang gamit. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa ating buhay. Minsan, kahit pa yung taong akala mong kayo na, habang buhay, ay siya pang sisira sa'yo at sa iyong pamilya. Tandaan na, kahit anong mangyari, laging andyan ang iyong pamilya na iyong masasandalan na kahit nagkasala ka man, ay andyan pa rin sila para paalalahanan ka at gabayan. Hanggang dito na lang po tayo mga kabrad. Sana nag-enjoy po kayo sa ating kwento. Maraming salamat po sa panonood. God bless.